Magandang hapon sa ating mga kababayang Marinduqueño na nakatutok ngayon dito sa ating live streaming dito sa Marinduque News. Ako po ang inyong kababayan online, Romeo Matac Jr. po ang inyong nakakasama dito po sa ating tambayan dito po sa Marinduque News. At nairi kita ngayon sa bayan ng Torrijos, particular dito sa White Beach, dito sa Puctoy White Beach, dito sa Barangay Puctoy mismo. At makakasama natin ang isa sa mga Municipal Tourism Officer at tumatayo din na Public Relation Officer ng Municipality of Torrijos. Walang iba kundi si Miss Gian Magdalita. Magandang hapon, Miss Gian, at welcome dito sa ating programa sa Marinduque News. How are you so far? Magandang hapon din po. Okay. Sa ngayon ay kaya pa naman, surviving. Ang dami kong nakikita ng mga millennials, mga kababayan natin na nagatungo ngayon dito sa ating pamoso at sikat naman na Puctoy White Beach. Bakit madami ngayong mga kabataan na nandito, na nakikita ko, at mga kababayan din natin na nakikita ko na nabisita? Since itong ating White Beach, ito yung prime tourism destination ng Torrijos. So ito talaga yung pinupuntahan dahil ito yung pinaka-madali, pinaka-accessible sa lahat ng mga tourist destination dito sa isla ng Marinduque. At marami kaming mga lined up activities na isinagawa. Una-una na nga ni itong ating Hamos sa Torrijos Trade Fair 2019 kung saan ang dami natin, napuno halos yung ating mga booth ng ating mga exhibitors. Siguro ikot kita dahil nakita ko may nakalagay kanina dito, Hamos sa Torrijos Trade Fair 2019 na inumpisahan naman noong April 13 at magtatapos ngayon. Yes. So anong oras ito magtatapos? Ngayon after ng ating interview ay diretso na tayo sa closing ceremony. Okay, pero prior to the closing, meron ding live activity na ngayon na mangyayari naman sa loob mismo. Yes. So pasukin natin, tama ba yung term ko? Pasukin natin ngayon, Hamos na ngani dito naman sa Puctoy White Beach at ikutin natin yung mga nakikita natin. Kumusta sa ating live streaming? Pretty sure madaming mga kababayan natin na nanonood dito sa ating live streaming. At magandang hapon po sa inyong lahat. At special shoutout sa lahat ng mga taga-Torrijos na nanonood ngayon. Of course, we are so much proud sapagkat ito po ang ating bayan. Ito ang sikat na Puctoy White Beach dito po sa bayan ng Torrijos. At ikot natin muna. So kasama natin by the way ngayon ang ating technical. So kwentuhan mo muna kami, Ate Gian, kumusta yung mga previous starting nung April 13 kumusta ang dagsa ng mga turista dito sa lugar? So since April 13 up to now, just like here, naging influx ang dating ng mga bisita. Simula, dumami talaga siya ay nung Huwebes Santo, na halos nasa 2,000 to 3,000 ang estimate ng mga turista na pumunta dito. And so yun talaga yung pinaka-peak, yung Monday, Thursday. And so far, as pretty sure na ang tawag dito, maganda naman siguro yung experience nila dahil nakita ko may mga development na rin na ginagawa dito ang local government. Yes. Okay, so nagpapasalamat kami sa ating minamahal na punong bayan, Lorna Q. Velasco. Gayon din ang ating congressman, Lord Alan Quinto Velasco, dahil todo support sila sa mga developments na nangyayari dito sa Puctoy White Beach. At itong mga concept na ginawa namin, itong trade fair, tapos kung papasok tayo sa Torrijos White Beach, meron dyang area para sa mga nagka-camping, may area para sa mga water sports, meron tayong area sa gusto magpamasahe, at ito ay nahati sa dalawa. Meron tayong beach A, merong beach B. At yung dalawang beach, yung dalawang areas na yun ay pareho ang mga pasilidad. Merong sariling CR, merong shower area. So yun, kaya mas malawak na ngayon yung puting buhangin dito. Wow, parang Station 1, Station 2, Station 3 ng Boracay. So, meron ngayon ko lang narinig yun. So, meron na pala ditong tinatawag, parang sineparate na nila Beach 1 o Beach A and Beach B. So, pero pares din lamang yung makikita nila doon. Ano lamang yung difference o yung pagkakaiba? Kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig sa kasayahan, gusto mo ng vlogging, yung masayahin ka, dito ka sa Beach A. Okay. Pero kung gusto mo naman ng relaxing mode, kung gusto mo ng medyo tahimik, nang wala masyadong ingay, dun ka sa Beach B. Wow! Ang galing improving. That's why I really like and love Ate Gian Magdalita. Dahil alam mo, pag mga ganitong mga millennials, bagets ang ating tourism officer, ang daming mga innovation na inagawa for the betterment of a tourism destination similar to Boracay, similar to Torrijos, Puctoy White Beach. At nakikita natin dito, Ate Gian, merong mga nakikita kita ng mga local programa at in cooperation with the DTI. Nakita ko yung ng DTI. Okay. So far, kumusta naman yung
Sa ngayon, umaabot na sa 400,000 yung sales nila. Hindi pa kasama yung ngayon. Simula nung nag-umpisa siya noong April 13. So talagang pinupuntahan siya. Kahit yung mga taga-ibang bayan talagang dumadayo dito para lang masaksihan yung mga produkto o makabenta sila o bumili sila ng mga produkto, tikman yung mga pagkain na lokal na gawa talaga dito sa bayan natin ng Torreos. Wow, amazing ano. Tapos ano pa yung mga inaasahan natin? Or ano yung mga ginawa na ano? Ano yung mga ginawang infrastructure development ng local government nitong mga nakalipas na buwan dito sa Puktoy White Beach? Ang recent na mga naging projects dyan, of course, yung pagpapatapos nitong pathway. Tapos nga, yun yung may 4 na CRs, 2 yung panlalaki, 2 yung pambabae, at meron ding mga shower areas. At natapos na rin yung mga pavilion, bali 15 na yung mga pavilions dyan. Alright, may nakita ako doon, may nabase sa ating kasama na videographer, instead of Puktoy White Beach daw, binago daw yung pangalan nito, para Torreos White Beach. Oo, dahil ito yung sa atin namang lahat ng mga taga Torreos. So, okay. Torreos White Beach siya, pero located siya sa Barangay Puktoy. Okay, so it should be Torreos White Beach. Okay, dahil naka-located nga ni naman dito sa bayan ng Torreos. So may mga nakikita kita ng mga mga natinda-tinda dito, So ibig sabihin pag pumunta po kayo dito, madami kayong pwedeng kainan, pwedeng kainin. So hindi kayo maboboring. So maliban doon pagsawa na kayong kumain na ba, it's about time, of course, to go to the beach front at talaga namang i-enjoy ang summer ngayong panahong ito ng dahil ngayon ay yung linggo ng pagkabuhay, so tapos na yung ating medyo sakripisyo at panata. Ayun, para sa inyong kaalaman, nagkaroon nga kami dito ng nag-issue ang ating minamahal na punong bayan, Lorna Quinto Velasco, ng liquor ban. So simula noong Huwebes Santo, Biyernes hanggang Sabado, walang alak na binenta dito, binagbawal. Interesting, So, in-support na rin sa tawag ng ating minamahal na obispo na maging, kumbaga, minsan lang sa buhay natin na maging solemn yung ating pagunita ng paghihirap at pagpakasakit ni Jesus Christ. So, inadapt namin yun at cooperative naman yung mga tao. So, talagang, natapos yung liquor ban kagabing 11:59. So, pagsapit ng 2:00, talagang labasan yung mga alak. Amazing nga. Ngayon ko lang din nalaman yun. So, with that, I really appreciate, and I really commend the mayor of Torreos, si Mayor Lorna, because of those initiative na talaga naman kailangan natin, Gian, sa ganitong panahon ng pag-aayuno, panahon ng pagsasakripisyo, at panahon ng pakikiisa doon sa paghihirap naman ni Kristo dito sa lupa. Pero dahil nga ngayon ay panahon naman ng kasiyahan, meron ngayong alive. Yes! Na initiative din ni Congressman Lord Alan Velasco. So special shout out kay Congressman Lord Alan Velasco sapagkat dami ko nakita ng mga millennials ngayon, mga kabataan, na talaga namang excited na magtungo doon sa loob, sa may beach front, para naman nasaksihan yung live concert ngayon dito po sa Puktoy sa Torreos White Beach. And apart from that, speaking of Torreos White Beach, Ate Gian, ano pa yung mga inaasahan natin na development pa na gagawin ng local government sa pamumuno naman ng ating Mayor Lorna Velasco? Okay, so patuloy yung mga development projects dito sa Torreos White Beach, at kahapon nga nag-soft opening na kami ng Ambango. Yun yung kakatuklas lang na tourist destination. Emerging pa lang siya, so pinopromote po namin. Punta po kayo kung gusto po ninyong magkakita ng mga rock formations. Long Beach, hindi siya white pero fine yung sand, gray siya, at maraming activities. May trekking, pwedeng mag-cliff diving, mag-swimming, mag-snorkeling, doon nga po, sa Barangay Kaiduque, Ambango. So, Ate Gia, sorry, ang alam ko sa Ambango ay parang parang ano ba yun? Pag natalo sa eleksyon. Oo, pag natalo sa eleksyon, so literal pala talaga, tsaka meron talaga, existing pala talaga ang Ambango? Oo. So pag nandun ka pag nandiyan ka sa silangan, so makikita mo yung pinakang dulo ng parang isla. So yun yung Ambango na sinasabi natin. Ay, matatawa po o matutuwa yung mga kababayan nating mga taga Torreos sapagkat pretty sure ang mga nakaka-relate lamang doon sa sinabi namin na Ambango ay mga kababayan namin dito sa Torreos. Dahil kapag sinabi pong Ambango, yan po ay lugar kung saan po doon natatalo o doon po pumaparoon yung mga talunan sa eleksyon. Pero ano lang yun, joke lamang po yun. Pero now, I realize, totoo po pala at existing po pala yung Ambango. And ngayon, isa siya sa mga tourism destination dito sa bayan ng Torreos. So, bagong tuklas namin dito sa Torreos. Wow! So, anong open na ba siya for public? Open na siya, pero we are setting the expectation to our tourists na hindi siya katulad na ka-develop nitong White Beach. Wala pa masyadong facilities. Pero meron tayong doon mga barangay officials na handang mag-assist sa kanila
kung paano. Wow, amazing. So, kailangan muna bang magpumunta doon sa Barangay muna para maasistihan yes. din? Okay. So, how much yung Ang entrance? katulad din ng ating same naman ang ating mga prices dito sa Torrijos, yung environmental fee natin nakasama na yung entrance fee. So 50 pesos po siya at yung po ay sa for adults. Sa senior citizen ay 40 pesos at dun sa mga children na 12 years old and below ay 30 pesos. Okay. So, maliban natin Gian sa Puktoy White Beach, ay sa Torrijos White Beach dahil ito naman yung sikat talaga. Pero mabaga kitang pwedeng ipagmalaki sa bayan ng Torrijos? Yung ating mga major destinations, yung ating Sibuyaw Farms, Okay. yung ating yung Sibuyaw Highlands, ang sinasabing summer getaway ng Torrijos. Gayon din po ang ating Freedom Park. At bukod po dito sa mga developments na ito, when it comes to tourism industry, nakaprograma din po sa atin yung capacity development. Dahil dapat itong ating mga stakeholders, itong ating mga transport group, itong ating mga kababayan na marunong namang magmasahe, Correct. at yung ating mga may-ari ng mga accommodation establishments. So sila po ay binibigyan namin ng programa, ng mga seminars, workshop, para po naman pag dumating ang mga turista, handa sila kung paano pakitunguhan, kung paano i-approach yung ating mga bisita. Correct. And speaking of which, Ate Gian, dun sa pagkakaroon ng mga, like for example, yung mga skills nila ng mga nagmamasahe, nagbibigay din yun ng trabaho, employment Yes. opportunity sa ating mga kababayan, ano? So, maraming salamat to sa ating mga kababayan at ikutin pa natin. Makarating lang kita ng kaunti doon Sa entrance. Sa may entrance dahil hindi na kita mapasok doon sa pinaka medyo dali-dali natin. Special shout out kung may mga kababayan pa, pwede akong mag-live vlog para naman pwedeng pa-click muna yung selfie mode para mabati ko yung mga kababayan natin na nanonood ngayon habang kita doon habang nagatungo kita doon. And special shout out, marami pa lang nanonood nating mga kababayan. Prelinda Recto, Hamore is watching. May alam baga kayo na pwedeng pag-stayhan dyan ng overnight dyan sa White Beach? Salamat po sa masagot. Ikaw Marami po. So sa ngayon po ang ating mga accommodation establishments dito sa Torrijos na may mga na nire-recognize ng ating tourism office dahil sila po ay may mga permit to operate ay bali 18 na po silang lahat. So meron dito sa Kagpo, meron sa Puktoy, meron sa Bayan ng Poblasyon. Okay. Speaking of which pala, Ate Gian, nakita ko kasi yung post. Nakita ko yung post mo na ang nilagay mo lamang doon ay mga authorized, yes, and I would say recognized ng department ng municipality of Torrijos. I really love that because ang isa sa mga memorandum ng Department of Tourism na nilabas a couple of months ago, kailangan daw makipag-deal tayo doon lamang sa mga authorized at saka sa mga legal kasi doon tayo nagkakaroon ng problema minsan, ano. So, yung mga ginawa mo doon, Ate, yung mga pinost mo doon sa post mo before sa Facebook ay mapapublish po din natin sa Marinduque News sapagkat yun din po yung agamitin natin na mga advertise po o promote natin na mga hotel accommodation dito po sa bayan ng Torrijos. At pwedeng bigyan mo ng isa na pwedeng mong ma-recommend dito particular dito sa bayan ng dito po sa Puktoy, so along beach, nandyan po yung ating Joey's Crib. Okay. Next is the Villa Briones. Tapos po ay itong ating Rendezvous Beach Resort. Okay. Tapos meron din po dito na public po, pagmamayari po ng LGU Torrijos yung ating 2 rooms dyan. Okay. Tapos meron po dito tayong Jazzys Beach Resort. Okay. And then diyan po along the road to malapit po sa National Road, nandyan po yung ating ADL Lodge. Okay. Nandyan po yung Full House. And then next to that is yung pong ating Exotic Beach Resort. Okay. Nandyan na rin sa next na po yung Kagpo, yung Beach Club Kagpo, yung Huvitas o yung Jed's Resort. So yun po yung along beach area. So ang dami pa lang pwedeng ang dami pwedeng tuluyan. So wala kayong poproblemahin, ano. So malapit na kita dun sa pinaka-entrance dito kita mag-i-stay dahil ang dami nating nakikita. Pwede mong ipakita. Special shout out sa ating mga kababayan ng mga taga Torrijos. Welcome po kayo. Welcome po kayo sa bayan ng Torrijos at particular dito sa Torrijos White Beach Resort. At mamaya si Ate Gianna o si Miss Gianna yung abigyan natin ng pagkakataon para
siya mismo mag-welcome sa inyo. Pero prior to that, dito ako nakita pumwesto sa side na ito. Meron ka pa bagang additional na information na pwedeng ibigay at panghuli na pwede nating sabihin, kunin natin na pagkakataon na ito na paalaala sa ating mga kababayan na nabisita ngayon dito sa Torrijos, White Beach. Okay, so pinapakiusapan po natin yung ating lahat ng mga bisita, yung ating mga panauhin na lagi po tayong maging disiplinado. Self-discipline po, lalo higit po sa wastong pagtapon po ng ating mga basura. So dahil kung hindi po natin iingatan itong ating mga nagagandahang tanawin, ay hindi na po kita adayuhin. Kumbaga, masisira po at lagi po namin nakikita yung pong mga basura. Ganyan din po yung pong ating mga naninigarilyo. Meron po tayong designated smoking area dito po sa may malapit po sa Beach B. So meron po tayong EO26 na dapat po nating sundin at higit sa lahat po yung pong mga nakainom na, hindi naman po natin pinagbabawal, pero lagi po nating ilagay sa ating tiyan yung ating ininom. Huwag sa utak. Yes, huwag sa utak. Iba ang usapan pag sa utak nilagay. And panghuli, may mga concern akong nakita kanina. Magkano daw ba ang entrance fee dito sa Torrijos White Beach at magkano ang rental ng mga cottages? Okay. Sa entrance fees po, ganun din po, 50 pesos po yung ating environmental fee, kasama po yung entrance fee doon. Meron tayong discount para sa mga senior citizens, sa mga students. And yung pong ating mga cottages, yan po ay 300 lamang. Oh, mura. So, samantalahin po ninyo habang mura pa, habang hindi pa inaamyenda ang ordinansa. Ate Jen, pag halimbawa bagang ikaw ay taga Torrijos, meron bagang discount? Wala pa po so far. Wala pa po sa ngayon. So, yun po yung aming i-work out. At pag-aaralan po natin. Dahil sa gabi po ay talagang kumukonsumo na ng kuryente. Kaya medyo pag-aaralan kung magkano talaga yung magiging entrance fees. At iba yung pang-araw, iba yung pang-gabi, iba yung pang-foreign, at iba yung pang-local. Correct. I love that. I am looking forward sa mangyayari na ordinansa kung sakasakali. Dahil ako ay proud na dito ako lumaki sa bayan ng Torrijos. At ito ay ang aking bayan mismo. At nung ako'y maliit pa, ito talaga ang aming playground, ang Torrijos White Beach. Any message pa or panghuling mensahe na gusto mong pasalamatan, kunin mo ng pagkakataon na ito. So, unang-una po ay nagpapasalamat po tayo sa ating minamahal na punong bayan, kagalang-galang Lorna Quinto Velasco, 10 po ng mga opisyales ng ating pamahalaang bayan, sa ating Vice Mayor Ricky de Galicia at ang mga miyembro po ng ika-14 na Sangguniang Bayan. Kasama na rin po ang mga puno ng bawat tanggapan ng ating pamahalaan at sa aking po mga kasamahan, hindi ko na po kayo isa-isahin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi pa po tayo tapos sa ating mga inihandang gawain, pero una rin po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sapagkat binigyan tayo ng lakas at talino upang maisagawa po ang lahat ng ating mga inilatag na gawain. So kayo po ay aming inaanyayahan dito po sa aming bayan, Hamos sa Torrijos. Wow! I really love Ate Gian. Ang galing-galing ni Ate Gian. Talagang bagay na bagay, hindi question ang pagiging public relation officer at saka ang pagiging tourism officer niya dito naman sa ating munisipyo, dito sa munisipalidad ng bayan ng Torrijos. At meron bang gustong magpa-special shoutout? Baka may gusto kang mensahe at special shoutout na rin sa mga kabatch mo na nandito sila. Batch 99, hello! Kung nanonood kayo. Hi! Pasensya, busy. Hindi maasikas. Any message pa? Wala na. Wala na. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan na tumutok dito sa ating live streaming dito sa Marinduque News. At ito po ay live nakuha. Nakikita natin yung mga kabataan ngayon nakapila na sapagkat sila ay dadalo naman sa gaganaping alive concert na inihanda naman ng ating mahal na Congressman Lord Alan Velasco. Alay para naman sa mga kabataang Marinduqueño. At mula po dito sa bayan ng Torrijos, ako po si Romeo Mataak Jr. ang inyong nakasama dito sa ating live streaming. Dito lang po yan sa Marinduque News. At nagbabalita mula sa sentro ng Pilipinas, Romeo Mataak Jr. po, mabuhay at God bless kabayan, much love.